Magandang araw sa inyong lahat. Kung anong oras man ninyo ako napapanood ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang tatalakayin po natin ngayon ay tungkol sa outstanding balance at fees ng credit card. Ito po ay ang katanungan ni Archie. Kasi po may credit card po siya at naiba po ang mga computation ng fees sa kanyang statement nung napansin niya yung dumating na bagong statement niya. So, ano nga ba ang sakop na batas sa katulad nitong sitwasyon? Ito po ay sakop sa Republic Act number 10870 or the Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Sa Section 13 at saka Section 25, nakasaad na changes in the manner of computation and fees. Yan po ang Section 13. At ang Section 25 naman ay ang termination of account. Ayon sa nasabing provisyon ng batas, ang credit card holder ay dapat mabigyang abiso sa loob ng 90 days bago ang pagkakaroon ng pagbabago sa pamamaraan ng computation ng outstanding balance nila at sa presyo ng fees na ipapataw sa mga credit card holders. Kung ang nasabing pagbabago ay hindi katanggap-tanggap, ang nasabing credit card holder may karapatang itigil ang kanyang kontrata sa kanyang bangko na nag-issue ng credit card. Ngunit ito ay dapat naaayon pa rin sa provisyon ng Section 25 ng batas kung saan dapat ang credit card holder ay maaaring mabayaran ng buo o maaaring bayaran ng buo ang kanyang balanse o magkaroon ng agreement sa bangko tungkol sa pamamaraan at pagbabayad ng kanyang outstanding balance. So, ayan po ang nasasakop sa Section 13, changes in the manner of computation and fees at saka Section 25, termination of account sa Republic Act number 10870 o mas kilala sa pangalan na the Philippine Credit Card Industry Regulation Law. Iyon po ang kasagutan. Katanungan naman ito ay galing kay Ralph. Makatarungan po ba dakunin ng mga security guard sa subdivision or condominium ang aking driver's license tuwing papasok ako sa kanilang subdivision or condominium? Ayon sa Republic Act 4136, tanging ang personalidad na otorisado lamang ang pwedeng kumuha ng iyong lisensya kung kinakailangan ayon sa batas. At ayon din sa HLURB o yung Human Settlement Adjudication Commission na ipinagbabawal din nila sa lahat ng asosasyon ng subdivision o condominium na hindi pagkuha, na dapat hindi kinukuha ang driver's license. Kasi ayon sa Section 19 ng Republic Act 4136, Section 19, Duty to Procure License. Dapat ang lisensya ay laging katabi ng driver ng driver sa anumang pagkakataon habang siya ay mag-drive o nagda-drive. At kung hindi po susundin ito, ay pwede po silang managot sa batas. Yun po. So, ang batas po na covered dito ay ang Republic Act number 4136 na mas kilala na Land Transportation and Traffic Code under sa Section 19. Tapos, mayroon ding nakasaad sa Section 12 na resolution ng HLURB o mas kilala ngayon na the Human Settlement Adjudication Commission. Ang kanilang resolution
Section 12, Resolution Number 001 Series of 2017 ng Executive Committee. Nakasaad din dito na ipinagbabawal nila ang pagkolekta o pagkuha ng driver's license kapag papasok sa kanilang mga subdivision or condominium. So malinaw po dito na bawal. Ipinagbabawal po yan ayon sa Section 19 ng Republic Act 4136 at ng Section 12 ng Resolution Number 001 Series of 2017 ng Human Settlement Adjudication Commission. Yun po ang kasagutan. Ang katanungan naman na susunod ay ang tungkol sa paglilipat ng isang guro sa isang pampublikong paaralan. Tapos ililipat siya doon sa bagong paaralan na itinatayo. Pwede ba siyang tumanggi? Iyon po ang katanungan ni Nora. Ayon sa Section 6 ng Republic Act Number 4670 o mas kilala sa tawag na The Magna Carta for Public School Teacher, kung saan nakasaad sa Section 6, consent for transfer, transportation, and expenses. Sangayon sa nabanggit na batas, malinaw na kailangan kumuha muna ng pahintulot o consent ng pampublikong guro bago siya ilipat o i-transfer upang magturo sa ibang paaralan. Subalit kung ang paglipat ay kinakailangan upang hindi maalintana ang serbisyo o edukasyon ng mga mag-aaral, maaari pa rin mailipat ang mga public school teacher upang magturo sa ibang lugar kahit wala ang kanilang pahintulot, basta ang school superintendent ay magbibigay sa nasabing guro ng notice of dong rason ng kanilang paglipat. Sa makatuwid, maaaring tumanggi o hindi magbigay ng pahintulot kung sakaling ikaw ang napili na ilipat upang magturo sa ibang lugar. Gayunman, kung ang iyong paglipat ay kailangan upang hindi maalantana ang serbisyo o edukasyon ng mga mag-aaral, maaaring magdesisyon ang iyong superintendent tungkol sa bagay na ito, alinsunod sa batas. Babayaran ng gobyerno ang mga gastusin para sa paglipat ng guro at ng kanyang pamilya kung ito ay maaprubahan. Sumalinaw po sa Section 6 Republic Act Number 4670 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Public School Teacher, pwede po na ilipat kahit 10 taon na po kayong nagtuturo dyan sa dati mong school. Ayon yan sa Section 6, Consent for Transfer, Transportation, and Expenses. Pero ito po ay kailangan na aprobahan at may validong reason ang iyong superintendent. At dapat yung mga expenses sa iyong paglipat ay babayaran din. Yun po ang kasagutan sa iyong katanungan. Ang katanungan naman na ito ay galing kay Sherry. Ang tanong niya po ay tungkol sa may karapatan ba siya bilang nanay sa kanyang anak kahit hindi siya kasal sa kanyang ama. 5 taon silang nagsama bilang live-in partner tapos naghiwalay din. Ang katanungan ito ay mayroong kasagutan ang Supreme Court sa kasong Joey D. Briones versus Maricel P. Miguel sa GR number 156343 noong October 18, 2004 na isinulat ni retired Chief Justice Artemio V. Panganiban na noon ay Associate Justice pa siya, kung saan
pinagpasyahan niya ang mga sumusunod. So, malinaw dyan sa Supreme Court decision ni Chief Justice Artemio Panganiban, ayon sa nasabing kaso, ang anak na ipinanganak sa labas ng balidong kasal ay itinuturing na illegitimate o non-marital child. Alinsunod sa batas, ang nasabing anak ay nasa ilalim ng sole parental authority ng kanyang ina. So, nasa solong parental authority lang siya sa kanyang ina. Sa paggamit ng nasabing otoridad, siya ay may karapatang panatilihin ang bata sa kanyang custody, hindi alisin ng korte sa kanya ang karapatan ng kustudiya ng kanyang anak, kung walang anumang mahalaga o balidong dahilan na magpapakita na siya ay hindi karapat-dapat na patuloy pang pangalagaan kanyang anak. Sa makatuwid, dahil hindi kayo kasal ng dati mong live-in partner at bilang ina, ikaw ay may sole parental authority o karapatan sa kustudiya ng iyong anak. Hindi alintana kung kinikilala siya ng kanyang ama o hindi bilang anak. So malinaw po yan sa decision na ginawa ni Chief Justice Artemio Panganiban sa GR number 156340, Joey De Briones versus Maricel P. Miguel noong October 18, 2004. So, ikaw po ang may sole na parental authority kasi ikaw ang nanay. Unless na may mga question o may mga nagagawa kang hindi naayon para sa kapakanan ng iyong anak, pwede pong mawala ang iyong parental authority at mapunta sa kanyang ama. Ayun po ang kasagutan. Ang katanungan naman po na ito ay galing kay Vernon. Ito po ang katanungan niya, kung pwede ba ang isang pribadong individual, katulad daw niya, ay umaresto ng taong napag-alaman niyang gumawa ng krimen. Ang sagot ko po dyan, ayon sa batas, opo. Mayroon tayong tinatawag na citizen arrest, kung saan ang karaniwang mamamayan ay binibigyan ng karapatan na magsagawa ng pag-aresto. Gayunman, may mga alituntunin na dapat sundin upang wasto at balido ang citizen's arrest. Kaugnay dito, matatagpuan sa Section 5, Section 9 ng Rule 113 ng ating Revised Rule of Criminal Procedure. Ang Section 5 at Section 9 ay applicable sa citizen arrest. Alinsunod sa nabanggit na batas, malinaw na pinahihintulutan ng ating batas ang pag-aresto ng pribadong mamayan. Kaugnay nito, kung ang pag-aresto ay papasok sa isa sa mga sitwasyon kung saan maaaring magpatupad ng warrantless arrest o pag-aresto ng walang warrant. Malinaw na ito ay pinahihintulutan ng ating batas kahit paman ang mga aresto ay pribadong mamamayan, ayon yan sa Section 5, Section 9 ng Rule 113 ng Revised Rule of Criminal Procedure. So yun po. Pwede po, basta dapat ay nasa alituntunin o wasto at balido ang iyong pagiging citizen arrester. Ang katanungan naman na ito ay galing kay Maye. Ang katanungan niya ay, maaari bang obligahin ang live-in partner ng aking namatay na ina na bigyan ako ng suporta?
Ang sagot sa iyong katanungan ay matatagpuan sa Article 195 ng Family Code of the Philippines, kung saan nakasaad ang mga taong obligadong suportahan ang isa't isa. Ayon sa Article 195 po, binigyan po diin sa Section 195 kung sino-sino lang po ang pwedeng suportahan. So sa nabanggit mong sitwasyon, malinaw sa sinasabi ng ating batas na hindi mo maaaring obligahin ang live-in partner ng iyong namatay na ina na bigyan ka ng suporta dahil hindi siya kabilang sa nabanggit na taong obligadong magbigay ng suporta sa iyo. Ang live-in partner ng iyong namatay na ina ay hindi obligadong suportahan ka, ngunit maaari niyang kusang loob na gawin ito kung kanyang nanaisin. Malinaw po yun. Nasa Article 195 kung ano-ano at sino-sino ang pwede lang suportahan. Nawa ay nasagot ko ito. Ayon yan sa Article 195 ng Family Code of the Philippines. Ang katanungan naman po natin ngayon ay tungkol sa ano ba ang multa at kulong kung ikaw ay magtuturo ng professional subject kahit wala kang karapatan na magturo. Ito po ay katanungan ni Franco. Para sa iyong kaalaman, ang iyong katanungan ay tinatalakay sa Section 35 ng Republic Act Number 8495 o mas kilala sa tawag na Philippine Mechanical Engineering Act of 1998, kung saan nakasaad ang Section 33, Field of Action Authorized for each category. So, ayon sa nabanggit na profesyon ng batas, ang mga kwalifikasyon o kwalipikadong magturo lamang ng professional subject sa mechanical engineering course ay ang mga lisensyadong mechanical engineers o individual na mayroong master degree o doctorate degree sa mechanical engineering lamang. Ang sinumang lalabag sa nabanggit na profesyon ay maaaring patawan ng parusang multa o pagkakulong sang-ayon sa Section 42 ng Republic Act Number 8495 kung saan nakasaad ang Section 42, Penalties. In addition to administrative sanction imposed under this Act, any person who violates any of the provision of this Act and its rules and regulation shall upon conviction be penalized by a fine not less than 50,000 pesos nor more than 200,000 pesos or imprisonment not less than 6 months nor more than 3 years or both. Fine and imprisonment at the discretion of the court. So malinaw dito na pag hindi ko po kayo isang master degree or doctorate degree ng mechanical engineering, wala po kayong karapatan na magturo bilang isang mechanical professor sa isang university. At ito po ay may kaparusahan na 200,000 na multa, 3 taon na pagkakulong kung ikaw ay magtuturo na hindi ka doctorate or masteral. Ayon yan sa Section 35 ng Republic Act Number 8495 o mas kilala bilang Philippine Mechanical Engineering Act of 1998. So, to avoid na makulong ka at magmulta, wag na po kayong magturo ayon sa Section 42 ng Republic Act 8495. Ang katanungan naman na ito ay galing kay Sherry. Ang tanong niya po ay tungkol sa may karapatan ba siya bilang nanay
sa kanyang anak kahit hindi siya kasal sa kanyang ama. 5 taon silang nagsama bilang live-in partner, tapos naghiwalay din. Ang katanungan ito ay mayroong kasagutan ang Supreme Court. Sa kasong Joey De Briones versus Maricel P. Miguel, sa GR number 156343 noong October 18, 2004, na isinulat ni retired Chief Justice Artemio V. Panganiban, na noon ay Associate Justice pa siya, kung saan pinagpasyahan niya ang mga sumusunod. So, malinaw dyan sa Supreme Court decision ni Chief Justice Artemio Panganiban, ayon sa nasabing kaso, ang anak na ipinanganak sa labas ng balidong kasal ay itinuturing na illegitimate o non-marital child. Alinsunod sa batas, ang nasabing anak ay nasa ilalim ng sole parental authority ng kanyang ina. So, nasa solong parental authority lang siya sa kanyang ina. Sa paggamit ng nasabing otoridad, siya ay may karapatang panatilihin ang bata sa kanyang custody, hindi alisin ng korte sa kanya ang karapatan ng kustodiya ng kanyang anak, kung walang anumang mahalaga o balidong dahilan na magpapakita na siya ay hindi karapat-dapat na patuloy pang pangalagaan kanyang anak. Sa makatuwid, dahil hindi kayo kasal ng dati mong live-in partner at bilang ina, ikaw ay may sole parental authority o karapatan sa kustodiya ng iyong anak. Hindi alintana kung kinikilala siya ng kanyang ama o hindi bilang anak. So malinaw po yan sa decision na ginawa ni Chief Justice Artemio Panganiban sa GR number 156340, Joey De Briones versus Maricel P. Miguel noong October 18, 2004. So ikaw po ang may sole na parental authority kasi ikaw ang nanay. Unless na may mga question o may mga nagagawa kang hindi naayon para sa kapakanan ng iyong anak, pwede pong mawala ang iyong parental authority at mapunta sa kanyang ama. Ayun po ang kasagutan.